Okay. Aquarius. Hello, my dear Aquarius. Welcome back sa ating YouTube channel. My name is RJ, your tarot card reader. At ang gagawin natin ngayon, my dears, yung ating daily reading para sa araw ng June 5, 2026. Titingnan natin, my dear, kung ano mga eksena, kaganapan at kung ano-ano pa na maaari mong makasalubong sa araw na ito. Pero bago tayo mag-start ng ating reading, magpapasalamat po muna ako. Maraming salamat po sa ating mga abangers. Hello mga abangers. Okay, maraming salamat po sa walang sawang pag-aabang at paghihintay ng inyong mga readings. And gusto ko rin pong pasalamatan yung ating pong mga bagong subscribers. Thank you so much for subscribing. I hope, my dear, saglit lang. I hope, my dear, na magustuhan nyo po, mag-enjoy po kayo dito sa ating channel and mahanap nyo po dito kung ano man po yung inyong hinahanap sa inyong buhay. I hope that I can provide that, my dear, kung ano man yung hinahanap ninyo. Okay? So, shuffle natin, my dear. Ano pa? Tatlong shuffle pa. Okay, my dear. Let's go. Ang tanging hiling at dasal ko lamang po sa ating buong may kapal na ang mga readings na ginagawa ko ay nakakatulong po sa ating lahat. We have here the energy of the Six of Wands. Connected sa energy ng success. And the Ten of Swords. Uy! Ang bigat. Ang bigat. Okay, my dear. I think for some of you is papunta kayo sa success. O tinatahak ninyo sa oras na to ang success, my dear. Sinasabi ng card na to na yes, nandun ka sa tamang lugar, pero baka lately may mga bagay na nangyayari na hindi mo nagugustuhan. Ang energy ng Ten of Swords is posibleng nagre-release, my dear, ng mga negative na energy, okay? Posibleng negative na pag-iisip o negative na mga energy sa paligid mo, okay? Baka hindi mo na, my dear, ma-handle yung pressure. Yun ang nakukuha ko dito, okay? Sa daan papuntang success, medyo maingay talaga, my dear. Maraming nangyayari. Hindi lang siya maingay sa labas, maingay din siya sa loob. Okay, both side, my dear, is maingay. Pero ang nakukuha ko dito, my dear, sa araw na to is nakaka-overwhelm or nakakalunod. Actually, nakakalunod in a sense na sa isipan, my dear. Okay, sa isipan, nag-overthink ka. You feel, my dear, na hindi mo na kaya. Yun ang nakukuha ko sa card dito. Parang hindi mo na kayang ipagpatuloy yung isang bagay na inumpisahan mo. Posibleng pagod. Sabi ko nga, yung ingay sa labas at sa loob, masyadong nakaka-apekto sa'yo, my dear. Masyadong nagmamarinate sa utak mo. Yung gulo sa labas, posibleng yung mga napapanood mo, nakikita mo, and yung sariling gera sa loob mo, my dear, is nakakaapekto sa paghakbang mo, sa pagpatuloy mo dun sa mga bagay na gusto mong mangyari, my dear. So, take it easy, relax, stay away from negative na mga, kahit tarot card, kahit sa tarot, my dear. Be careful ka pag ganitong nararamdaman mo na overwhelm ka. Be careful ka sa mga pinapanood mo. Okay? Because there's a tendency na lalo siyang lumala. Take a break.
Mas maganda if you will read a book, okay? You will find a book. Hanap ka ng something na very motivated, very motivating na libro. What else? Stay away from toxic people. Yung mga nagkikwento, my dear, ng mga sa loobin nila, yung mga, sasabihin ko sana, miserableng buhay nila, yung ganon. Stay away from them. Kasi may nangyayaring battle sa iyo, my dear, sa loob. So, kailangan mo munang ayusin yung battle mo bago mo ayusin yung nasa labas. Okay? Ito, medyo i-highlight ko to, my dear. Walang title ngayon yung upload natin. Pero i-highlight ko to dito sa reading na to. Hindi mo kayang ayusin yung gulo sa labas hanggang hindi mo kayang maayos, hanggang hindi naaayos yung gulo sa loob. I hope naintindihan mo yung ibig kong sabihin, my dear. Kahit maganda ang intention mo na maayos yung nasa labas, kung yung nasa loob, my dear, ay hindi mo kayang ayusin, hindi talaga kaya. Hindi kakayanin. Eventually, masisira ka, magkukulaps ka, at yun ang ayaw natin mangyari, my dear. Okay? Let me see. Alam mo, very highlighted sa akin, my dear Aquarius, yung mga tao sa likod. Kasi everyday na merong success, hindi ako naniniwala na lahat natutuwa sa success mo. May kanya-kanya silang dahilan kung bakit sila pumapalakpak. At hindi lahat ng dahilan nila, my dear, ay totoo. To the point na meron ka ditong energy ng Six of Swords, ayoko na sanang sabihin kasi ayokong dumagdag sa nangyayari sa'yo. Pero, gusto kong i-deliver itong salita na to sa salitang kaya mo siyang tanggapin. Na ang katotohanan sa ibabaw ng mundo, my dear Aquarius, hindi lahat ng papalakpak sa'yo ay talagang pumapalakpak dahil masaya sila sa na-achieve mo. Dahil sa Six of Wands mo. Kaya mas maganda, my dear, na nakikita mo yung totoo sa likod ng kanilang mga ngiti, ng kanilang mga palakpak. Kasi ang palakpak, maingay. Masarap sa tenga. Ang mga papuri, masarap sa tenga. At minsan, madalas tinatakpan nun, my dear, yung tunay na katotohanan sa likod ng mukha ng bawat isa sa atin. Ayoko sabihin na sila lang. Siyempre, lahat tayo may ganun na ugali. Basta tao ganun, okay? Pero it's more on making a choice. Gagawa ng tama or gagawa ng mali. 'Di ba? Ganun lang naman 'yon. And karamihan, sad to say, pinipili ang gumawa ng mali. Okay? Let me see, my dear, additional cards pa tayo. Aquarius, once again, reading mo ito para sa araw ng June 5, 2026. We have here the energy of the Two of Swords. Nakikita mo to. Alam mo, my dear, ever since na nagtaro card ako, isa ka sa mga zodiac sign na posibleng alam kong magiging mortal kong kaaway. Pero at the same time, isa ka sa mga zodiac sign na alam ko na bukas ka sa mga bagay-bagay. And I think nung una, kaya kita nakikita na magiging kaaway kita because I think ikaw yung klase ng tao na talagang itutuwid mo ko. Itatama mo ko. Talagang sa abot na makakaya mo, itatama mo ko at itutuwid mo ko. Ikaw yung klase ng tao na bukas at nakikita mo halos lahat, pero minsan pag sa usapin na talaga ng pagmamahal, nagiging bulag ka. Nagiging bulag ka sa pagmamahal mo sa mga kaibigan mo, kapamilya mo, minsan madalas pala sa relasyon, okay? Lahat, actually lahat. Pero isa ka sa mga zodiac sign, my dear Aquarius, na naniniwala akong bukas o madaling mabuksan sa mga bagay-bagay. Okay? And dati iniisip ko, ayoko kay Aquarius, ayoko talaga kay Aquarius. Pero lately na-realize ko na, okay, kaya ayoko kay Aquarius kasi isasampal sa akin ni Aquarius ang katotohanan. And sa pagkakataon na to, my dear, I hope na may apply mo yung ganun na katangian sa sarili mo. Natanggapin mo na meron ka mga bagay na ginagawa or meron mga tao, my dear, na nasa loob ng circle mo na hindi nakakatulong para maabot mo ang tayog ng tagumpay.
Hindi natin inaabot ang tayog ng tagumpay para magmalaki or magmayabang. Inaabot natin ang tayog ng tagumpay, my dear, para mabago ang sistema ng buhay natin. I hope na iintindihan mo ang ibig kong sabihin, my dear. Let me see. We have here the energy of the Three of Cups and the Ten of Wands. Pagsasamahin ko to, my dear. Ika-clarify ko to kasi magkasama na sila. Ayoko na silang paghiwalayin. So, mabasahin natin to, my dear. Kailangan, may dalawang success ka dito, my dear, oh. May dalawang success ka dito, my dear. Kailangan maisip mo, my dear, na mahirap maabot itong success na ito or tayog ng tagumpay. Marami kang kinakailangan isakripisyo at isaalang-alang para makuha tong success na to. And sa energy ng Three of Cups, nakukuha ko dito, my dear, na merong mga energy, let us just call it energy, na posibleng hinihila ka para mawala lahat sa'yo. Maging mapangilatis ka, my dear, sa mga tao sa paligid mo. Hindi ko sinasabing maging paranoid ka. Maging bukas ka, my dear, sa totoong intention at layunin ng mga tao sa'yo. Lalong-lalo na sa mga susunod pa na mga araw. Hindi lang ngayon, my dear, pati na rin sa susunod na mga araw. Paki-clarify po yung ating Two of Swords. The Sun card. Nararamdaman mo to, my dear. Nararamdaman mo sa kaimbuturan ng iyong puso na meron kang kinakailangan baguhin. Nararamdaman mo na meron ka ng kailangan putulin. Kasi nagdudulot na ng matinding bigat sa iyo, my dear. Parang kadena na nasa paa mo, my dear, na humihila sa iyo pabalik kung saan ka nag-umpisa. Kahit anong tagumpay ang makuha mo, my dear, hanggang kasama mo tong energy na to, hinding-hindi ka magtatagumpay. Next card tayo, my dear. Sana yung pagtulong na ginagawa mo sa ibang tao, na makita nila yung totoo, sana gawin mo rin sa sarili mo. Uulitin ko, my dear, mahirap ayusin ang problema sa labas kung ang problema sa loob ay hindi mo kayang ayusin. Umiwas ka sa mga tao na pinapakita sa'yo na bawat tagumpay kailangan ng ingay. The Two of Cups. Sa pagtitiwala. Maraming tumatraidor sa'yo, no? Daming tumatraidor sa'yo. Nalaman na kasi nila, my dear, kung paano ka papasukin. Nahuli na nila yung kiliti mo. Nalaman na nila. Posibleng pasalin-salin na impormasyon na lang yan. Ito ang weakness ni Aquarius. Dito mo siya tirahin, kaya nakakapasok. So, imbis na puso ang gamitin mo, my dear, sa mga araw na to at sa susunod na mga araw, ang gamitin mo ngayon yung mata mo. Kasi ang puso natin mapaglinlang. Ang alam lang ng puso natin ay magmahal. Yan lang ang alam niyan. Hindi niya kayang makita, my dear, yung mga flaws, yung mga mali sa loob ng connection. Let me see, my dear Aquarius. We have here the energy of the Hermit card. Kung sakasakali naman, my dear, na nakita mo na ito, kasi sinasabi ng Sun card, alam mo eh. Alam mo siya eh. Nakikita mo siya, my dear. No? Lagi mo na lang isipin, my dear, na yung mga bagay na nangyayari sa atin is a wake-up call. Minsan hindi natin gusto, baka nandun ka sa moment na, ay bakit ko siya nakilala, bakit nag-cross yung landas namin, ganito lang palang gagawin niya sa akin, ganyan. You need to be thankful. Kailangan mo magpasalamat, hindi dahil niloko ka niya, hindi dahil sinaktan ka niya, dahil nabuksan ang isang natutulog na parte ng iyong diwa, na posible, my dear, na maging bahagi or bahagi talaga ng iyong pagkatao. Uulitin ko,
kailangan matuto ka magpasalamat sa kanya. Hindi dahil sa sinaktan kanya, hindi dahil sa kung ano man yung ginawa niya sa'yo, kung hindi dahil napukaw ang natutulog na isang bahagi ng iyong pagkatao. At tuwing may napupukaw na bahagi ng ating pagkatao, my dear Aquarius, malaki ang nagiging epekto nun sa buong pagkatao natin. Pero depende kung paano mo ito tatanggapin. Kung tatanggapin mo to bilang isang kabiguan, posibleng wala itong maging ambag or maging kontribusyon sa ating buhay. Pero kung tatanggapin mo to bilang isang aral na posibleng makakatulong sa'yo, sa iyong paglalakbay dito sa ibabaw ng mundo, malaking pagbabago ang mangyayari sa'yo. This is the time, my dear, na ibalik mo yung iyong konsentrasyon o focus, my dear, kung saan ka nag-umpisa. At i-acknowledge mo, my dear, o tanggapin mo na meron talagang mga mali na nangyayari sa buhay mo as of this moment. Malamang wala ka naman talagang kasalanan dahil kung meron mang maituturing na kasalanan, my dear Aquarius, kung maituturing man na kasalanan ang pagmamahal, dun ka lang naman guilty. Pero ang kasalanan na inabuso at niloko ka, hindi mo na kasalanan at hindi mo na problema yon. Bottom deck of the card is the energy of the King of Cups. May mga bagay, my dear, na kailangan mo pang intindihin kasi may potential. At may mga bagay naman, my dear, na kinakailangan mo nang i-let go or bitawan kasi wala na talagang potential o wala nang pag-asa. Yung energy natin mahalaga, my dear. Kung alam mong sasayangin lang, wag mong ibigay. Kung alam mong ilang beses mo nang binigyan ng pagkakataon, sa tingin ko, ito ng panahon para bawiin yon. Mahalaga ang ating energy. Sa loob ng isang araw, marami tayong pwedeng paggamitan ng energy natin na makabuluhan at siguradong magdudulot ng maganda para sa atin. Ngayon, kung sa tingin mo hindi napapahalagahan ang iyong energy, mas magandang bawiin mo na lang ito, my dear. Kunin mo na lang at ilaan mo sa sarili mo. Kasi ngayon, my dear, kailangan na kailangan mo to. Uulitin ko, pangatlong ulit ko na to. Mahirap ayusin ang problema sa labas kung ang problema mismo sa loob ay hindi naayos. Hindi mo kaya magbigay, my dear Aquarius, ng isang bagay na wala ka. Okay? So, my dear Aquarius, yan ang nasagap natin na energy message para sa araw na ito. Kagaya po ng sinasabi ko, my dear, sa unahan ng ating video, ang tanging hiling at dasal ko lamang po sa ating buong may kapal ng mga readings na ginagawa ko ay nakakatulong po sa ating lahat. Maraming salamat po. Thank you, my dear. Take care of yourself.